Ngayon, atin namang didinggin yung pulso ng katawan. So we are going to open the floor to questions to our participants. And ay mo kabalaka, pwede rin mo magbinisaya, inig pangutana ninyo kang Congressman Lee. Ako rin i-translate ang inyong mga pangutana or inyong mga yango nga gusto ninyong ipadangat kang Congressman Lee. Who would like to start? Do we have a microphone that we can pass around? Okay, kinsay gustong mo una o panghutana? Sige, si ma'am over here. Pwede ra gyud nimo bisayaon, ma'am. Ya, ila sa imong kaugalingon ug asa ka nga sector gikan? Okay, good evening, Congressman. My fellow Cebuano, may hap gabi. Okay. Our group is we called H-World Interpolcom, Davis Dub Soldiers, Region 7. We're almost 6,000 members in Visayas Area Command. Okay, so for the year October 24, 25, 1966, our president is Ferdinand Marcos. The 7th summit for the 7 leaders nation was held in the Republic of the Philippines. Okay, when President Cory Aquino in Malacanang, the H-World Interpolcom was phased out and changed into PSG. Okay. When President Duterte Rodrigo in Malacanang, his mission and vision is peace and order for our beloved countrymen. Okay, so as we are willing to Visayas Area Command, especially in Cebu, we have so many accomplishments like checkpoint, during lockdown, sa safety for COVID sa mga tao, and then we have so many. As you said kanina, mahirap ang trabaho. Importante ang kainin. So, kami, as H-World Interpolcom, Davis Dub Soldiers, I know if you see the history in Malacanang, naani dito, sir. And then, we are happy with President Duterte Rodrigo said some leaders to strengthen this H-World Interpolcom for peace and order, as I said, mission, peace and order for our beloved countrymen. My question is, ang tagal na namin dito sa Cebu, we're waiting for the hope kung kanus ang mag-start, kung ano bang nangyari dito, mag-start ba kami or dili? Or can we ask a guide for you to help us? Who is the right person to go to Malacanang to talk with, sir? That is my question. Start what po, ma'am? Asking for when you can start to do what po? Our position for H-World Interpolcom, sir, kaming lahat dito sa Cebu, as H-World, we are surveillance agent. Yes. So, Una sa lahat, pagpaumanin mo, dahil hindi ako familiar, sa issue po ninyo, So, ang gagawin po natin, sinasabi ko rin ito kahit saan, kami po na nasa pamahalaan, dapat po enabler. Hindi po pwedeng sabihin ko sa inyo na hindi ko alam yan, wala akong pakialam. Lalo na, likas po akong pakialamero. Okay? So, ang gagawin ko po, una, dahil hindi ko po kabisado talaga at hindi ako familiar sa issue, andyan po ang aking pong mga kasama, opisina na isinama ko talaga, pakausap ko po kayo para maintindihan. And then, ang opisina ko po, ipinapangako ko sa iyo, kung maintindihan po natin at makita ko po kung ano po yan, ako po ang kasama ninyo sa pagpa-follow up niyan kung kanino pa mang ahensya lang. Thank you, Congressman. Thank you. Kami po na nasa pamahalaan, hindi po dapat kami ang pabigat sa inyo. Okay, salamat po. Dapat kami ang gumagawa ng paraan para gumaan ang buhay ninyo. Yan po ang gagawin natin. Yun, sir. That is why we're attending this group because
ang alam namin, with these wages, magaan talaga ang buhay. In fact, I am an agriculture graduate. I resigned with my work, but I end this because nakita na ko ang hope, and then I can help sa our beloved countrymen also, sir. Nandiyan Thank you. po si Nino, siya, mamaya, paki-intindi, kausap, at kung kailangan po may pumunta sa kanila sa Manila, sa opisina natin para samahan, gawin po natin yan. Salamat po, sir. Thank you, ma'am. My second, sir, is most of our members here in Region 7, specifically in Cebu, are living with urban poor. Wala silang yung lot. So, wala silang lot. Walang Nakatira sila sa mga private lot. So, ano kayang matulong sa mga, kasamahan nasa-flat? namin, sir? Opo. Yes. Again, May marami tulong pong ba? programa ang gobyerno patungkol po dyan sa mga pabahay. Okay? In fact, ako mismo, meron po akong mga panukala na halimbawa, meron po tayong rental subsidy. Ito pong mga nandyan po na nakatira na hindi po sa kanila yung lupa, nabibigyan po natin ng lupa ng bahay ng gobyerno, pero habang wala pa po yung bahay nila, ay bibigyan po natin ng rental subsidy para makalipat na po at temporary mangupahan. Pero ito po yung ating pong sinasabi nung nakaraang budget hearing, dahil para po sa kaalaman ninyo, last year, ang dami ko pong mga ahensya, mga programa ng gobyerno na nung pumasok ako, nakita ko kailangan ng taong bayan, pinadagdagan ko ng pondo. Ngayong taon, galit na galit ako dahil nakita ko walang nagastos, hindi nagamit. Para sa akin, malaking kasalanan po yan sa taong bayan na yung pera ng gobyerno andyan, hindi na ibababa. Dahil ang akin, pera ng gobyerno, pera ng taong bayan. Hindi ko pera yan. Hindi nyo kailangan magpasalamat sa akin. Pera po ninyo yan. Tagasingi lang ninyo ako. So nilagay po natin yan sa mga programa. Napakaraming programa, napakagaganda. Taon-taon humihingi ng budget sa Kongreso, binibigyan natin, hindi na ibababa. Ano ang dahilan? Yan pong sinasabi mo. May programa po ang pamahalaan patungkol dyan. Pero ano po nangyayari? Pag lumapit na po kayo doon, napakarami kilo-kilometro yung requirement na hinihingi sa inyo. Na para bang itong mga programang ito ay for display lamang. At hindi naman talagang gustong ibigay sa taong bayan. Kaya ako po, ang ginagawa ko ngayon, kinakausap na po natin napakaraming ahensya na DOTR sa mga transport group. Ewan ko kung may mga transport group dito. Sa mga DSWD, sa DA, ang sinasabi ko panahon na para i-streamline, bawasan, simplihan, i-liberalize ang mga requirement. Pera po ito ng taong bayan, bawasan natin ang requirement, hindi po dapat mahirap na ibigay po ito sa kanila dahil pera po ninyo ito in the first place. And I'm sure po, Congressman, ang daming mga Cebuanos na gustong mag-avail nitong rental subsidy na sinasabi po exactly. ninyo. Thank you so much, ma'am. Do we have, muna pa tayong mga pautana? Yes, ma'am. Mayong gabi, Congressman WTL. Ako dahil si Maria Tino, presidente ko sa Cebu Coalition of United Vendors Association here in Cebu City and the neighboring cities. No? Yung makikita mo dyan sa labas, yung nagtitinda dito sa Colon, ito yung mga member ko sa Carbon at lahat-lahat na nandun sa sidewalk. Our organization is more than 30 years. Okay. So, when we start, ang sinmula namin, bakit kami nag-organisa? Dahil we have no security in the workplace. Sabi mo kanina, yung mga labor, formal labor, kailangan talaga madagdagan ang kanilang sahod. Pero kami dito, mga informal labor kami, hindi kami humingi ng tulong sa gobyerno.
Pero naghahanap buhay kami sa lansangan. Ang kulang lang talaga namin, yung tanukala, yung isang law na nag-protect sa right namin nagtitinda dyan sa lansangan. Kasi talagi na lang kaming tumatakbo. Kung may demolition, buti na lang dito sa Cebu City, mayroon kaming isang local special daddy na naitasa dito yung regulation sa mga vendors. But if you look at it in the whole Philippines, wala pa talagang panukala. Or, kasi ang sabi nga nila, mahirap daw na magbigay ng law dahil yung kalsada, yung lansangan, yung sidewalk is the commerce of man. So how can we streamline doon sa buhay namin? Dahil kami, yung sinasabing underground economy. No? Yung mga street vendors, kami yung nabubuhay na hindi makikita. Talagi na lang kami nasa likod. Pero kahit ganon ang nangyari sa buhay namin, tuloy ta rin ang buhay. Okay. So isa yun ang una, how can you help us to pass a legislation in the Congress, yung bang nag-protect, yung security in the workplace, yung mga nagtitinda sa lansangan. Okay, pangalawa, dalawa lang to ha. Pangalawa, every time, umiikot-ikot din ako kasi naging part din ako sa National Anti-Poverty Commission under the Office of the President. Naging regional coordinator din ako dito. Yung nakikita ko kasi, ganito, yung mga magagandang lupa, lalong-lalo na yung mga tanim na ng palay. Ngayon, ang laki-laki na ng mga building. So, paano natin yung sinasabi nating security ng ating tagkain na kinakain naman sa pabahay yung lupa na sana tataningan natin ang palay. How can we regulate that one? Dahil nakikita ko, mas marami tang bahay na tumutubo kisa talay natin. Kaya yan lang ang may tatanong ko. Thank you, ma'am. Sige, let's start with the first issue po, Kong. On how to safeguard the welfare of our ambulant vendors, sidewalk vendors po. Actually, alam mo, kaya gustong-gusto ko po yung ganito, no? Kasi katulad po nung katanungan ni Ma'am, Maria, napapaisip talaga ako, no? Hindi ako nagmamarunong, no? Yung pong tanong niya sa akin, paano ko kayo matutulungan? Iniisip ko na kaagad, tama kayo. On the spot. Beyond the commerce of man, yung kalsada. Oh? Pero, ang lagi kong iisipin naman doon, paano yun? Kasi, kabuhayan po nila to. Ang daming nilang pamilyang umaasa po dito. Diyan kumukuha ng pagkain sa araw-araw, pampagamot, pambili ng pagkain, pambili ng gamot, pambayad sa ospital. Paano po ang gagawin dito? Ano po ang dapat gawin? Pag-iisipin ko naman, dapat pantay-pantay ang hustisya sa mga katulad nilang negosyanteng underground na sinasabi, pati po itong mga na legit na sinasabi naman, dapat pantay. Pero po, paano po gagawin? No? Paano po gagawin? Okay? Kaya po ako, aminin ko po sa iyo ngayon, hindi ko po maisip kung ano. No? Kaya ang gusto ko po mangyari, tayo po ay magtulungan at mag-usap. No? Hanapan po natin yan ng solusyon. Hanapan natin kung paano po natin na magagawa na ito pong inyo pong hinaing, inyo pong gustong mangyari, ay mahanapan natin kung paano po. Ito pong rights ninyo, tama po kayo. Ang importante po kasi dito, kabuhayan po ninyo ito. Sinabi ko na kanina, ang pagkalam ng sikmura, wala pong basta gutom. Hindi po pwede yan. Hindi po pwedeng nadidelay. There is no other reason. No? Kaya Na mas important po yung importante. dialogue. Okay? Importante po yan. Nandiyan po ang dalawa ko pong legislative staff actually.
no? Nakahanda po sila na unless meron na kayong naisip ngayon, meron na. Mamaya papasalitain ko ikaw para next year ikaw na ang congressman. Invite natin po dito sa Hindi. stage. Okay. Yung pangalawa, mas mabilis po yun. Yes. Meron na po tayong mga panukala at pag-aaral dyan. Actually, meron po tayong napakagandang mga batas tungkol dyan na nagbabawal na i-convert yung pong mga lupain na irrigated na may agricultural production. True. Pero ang nangyayari ngayon, nagkakaroon po tayo ng, kumbaga, ang tinatawag natin na hinahanapan natin ng palusot. Palusot. Okay? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Tinataniman, gusto nang ibenta at gustong i-develop, ihihinto ang pagtatanim. Tatambakan ng basura. Pagkatapos ng 6 na buwan, idideklara ng unsuitable. Para may reason na i-develop. Na hindi na pwedeng tamnan kasi pinuno na ng basura. Pero ako ang sinasabi ko, lahat po ng ito, ang may kasalanan po tayong lahat. Tayong lahat, bakit? Napakabait po nating lahat. Napakamatiisin, napakapasensyoso. Nakita na natin na may ginagawang ganyan. Hindi man lang tayo umiimik. Hindi tayo nagrereklamo. It's in our culture po kasi. Hindi tayo nagrereklamo. In fact, meron po akong naririnig. Kung okay lang, binigyan naman ako ng 10 piso. Ay, Okay ba na sa'yo na ninakaw yung 100 sa inyo, sa gobyerno? Ninakaw ang 100, binigyan ka lang ng 10 piso, okay na ba sa'yo yan? Hindi po. Dapat panahon na po ngayon na tayo pong lahat ay maging demanding. I-demand po ninyo sa inyo pong mga opisyal dahil obligasyon po nila kaya po sila nandyan. Simulan po natin yan ngayong Lunes. Ngayong barangay election. Pag binigyan kayo ng pera, huwag ninyong iboboto. Tanggapin ninyo yung pera, huwag ninyong iboboto. Dahil sigurado ako, corrupt yan. Saan niya babawiin yung binigay nilang pera? kukunin lang nila yung ROI. Okay? Huwag ninyong iboboto. Kunin niyo yung pera, huwag ninyong iboboto. Nakakatakot po ang ganyan nating kultura. Paano po Isipin kung mo, lahat yung namigay? Isipin mo SK election pa lang. Vote buying na ang pinag-uusapan. Nagugulat ako. Kaya ngayon pa lang, simulan na natin na baguhin po yan. Hindi na po tayo dapat maging tahimik lamang. So now that you're empowering them, Kong, to report any concerns, how can they reach your office? Like if they want to raise a report on the conversion of agricultural land into subdivisions or any other concerns, how can they reach Iniimbitahan you? ko po kayong lahat na i-like and follow ang aking pong Facebook page, Congressman Wilbert Tili. Mag-message lang kayo sa aking pong messenger, meron po sasagot dyan 24 hours. Lahat po ng pangangailangan ninyo, tulong medikal, tulong wheelchair, walker, ito pong wheelchair, marami po tayo nito. Pero para po ninyo ma-avail ito, kailangan mapilay muna kayo. Ay. Ang hirap naman po ng requirement. Simple lang yun. Wala akong hihingin dokumento sa inyo. Picture lang, napilay na kayo. Hindi po, biro lang po yan. Kung kailangan po ninyo yan sa mga inyong kamag-anak na kailangan na walker. At ito pa, ayoko man itong banggitin, burial assistance. Dahil ako po, lungkot na lungkot pag naririnig ko na meron pong kailangan magbenta ng ari-arian, kailangan isanla yung kanila pong ari-arian para lang mapalibing ang mahal sa buhay. Lahat po tayo dumaraan sa ganyan. Kaya ako po, meron din po kaming burial. Yan po, i-message lang ninyo ako. At mamaya, ibibigay ko mismo sa inyo ang number ko.
Annabel, yung calling card ko, pakibigay lang. Number ko po yun Personal personal. number. Okay? Personal. Okay? Thank you. I-text lang po muna ninyo ako na ako po si Maria, nakausap po ninyo ako doon sa Cebu, sa ganito pong pagpupulong. Gusto ko po kayong makausap dahil meron po kaming problema. Pakiantay lang po. No? Dahil ang akin pong message at tumatawag, hindi po bumababa sa 6,000 kada araw. Wow, ang dami naman po, no? Dami. So, basta i-text lang po ninyo na ikaw po sino kayo, babalikan po kayo. Kahit anong po. concerns po, pati love life. Wag lang love life. Walang love life. Wag lang love life. Pero kung gwapa, pwede. Ay! Kinsa pa na pangutana, pwede mo isang kamot para atong ma-manage kung pila pa atong ma-entertain nga questions. 1, 2, 3, sige. Since napatay 4 questions, ilimit na lang nato sa usa ka pangutana each ha, kay naa pa sa flight nga kinanglang absent si Congressman Lee. Sige sir, ikay una. Magandang gabi ho, Congressman, Madam, magandang gabi. Ito lang sa akin yung problema kasi leader naman ako sa housing, sa e-bike at sa itong sa Interpolcom at sa sa stuntman. Dati akong stuntman ni Rubin Padilla. Wow! Sa doon ako sa Manila pero nung bata pa ako. Ngayon wala na ako, nandito na ako sa Cebu. Mayroon akong itong kasama ko sa housing, may problema at sa e-bike, dalawa lang ako nung tanong ko. Kasi yung e-bike ba? E-bike. Oo. Yun? Parang gusto ko ba nga malagyan sila kung saan sila hanggang dyan lang sila. Parang lumabas sila sa highway, di huliin, okay lang. Pero nung nakaraan nga 2 bulan, mayroong hinahabol sa mga pulis. So nabangga yung nagmaniho ng e-bike, so namatay. So walang ang sa akin ng congressman, pwede ba matulungan natin yung mga e-bike na nandyan sa lansangan kung saan sila hanggang doon lang sila? Parang lagyan natin silang Parang i-regulate, sir. Oo. Yun, ang isa lang, yung sa housing ba? Dito, mayroon akong sila sama. Nandun na sila, nakatayo na sa Urban 4. Sa Urban 4, nakatayo na. Saan po? Urban poor. Oo. Pero okay ba yun? Mga dalawang, ito dinala ko, Congressman, para siya magkasabi. Kayming gabi, Congress. Kuhaan ka nang ang akong problema kay nanako nakatukod na ko diya sa Sige, translate ka na lang po. Sige. nakatukod na ko diya sa lugar, ma'am. Sir, dayon 4 years na ko diha sa urban. Dayon pawaon ko nila kay gi-raffle nila. Nya gi-raffle nila atong May nya ako kay naka-apply na ko sa urban og atong naging pandemic. Nya karon kay pawaon ko nila kay nanay nakakuha diha nga lugar sa akong kuan nanay beneficiary. Asa manidapit? Sa Lower Acacia, ma'am. Kinasangan. Pardo. O mao na kung kay pawaon na ko nila. O nya nga kung gikuan nga nganong pawaon man ko nga on-site naman ko. So na naman ko'y application dito sa kuan sa DWOP. Nya ilang gingon ako kay girapol na ba nanay nakakuha dito. So mo na akong adto sa City Hall. So ila kung akong gikuan dito gipalit na nako. Inko sir, ngano imong ko pawaon nga nagkinahanglan man ko ani nga balay o na ako'y kakuyan. O hanggang Enero na lang ko gikuan ko nila ma'am. So akong giana nga luoy kay akong mga anak gagmay pa. Wala mo gitagaan o relocation. Dili sila mo ko papawaon na nila. So basically po, Congressman, yung concern niya is 4 years na po siyang nakatira sa urban poor sa Lower Kinasangan, isang barangay dito sa Cebu City. Tapos pinapaalis na po siya dahil na-raffle na daw po sa iba yung area kung saan siya nakatira. So her problem is until January na lang yung stay niya in that specific place.
walang relocation site na offered yung Department of the Welfare of the Urban Poor. Yan pong tinitirhan po ninyo, unang tanong po, kanino po yun? Binigay ba ng gobyerno sa iyo yan? Or Hindi, sa presidente lang po ang nagpaano sa akin dyan. presidente ng... Ng Urban. Homeowners Association. Kanino yung lupa? Sa Cebu City. Sa LGU. Oo. So, ang nagpaalis yung LGU rin. Oo. May naka ano na daw dito, nakabunot. Oh, May rapport. yun May ba rapport, ay sir. bahay na talaga, tenement, or Sir, yung kayo nagpatayo? Or nandito yun, sir, yung bahay ko, yung pinicturan ko para makita nyo. Itukuran na ninyo siya, ma'am. Naalan dyan siya ikuan, ma'am. sino po nagpatayo ng bahay? Kami, sir. Kayo na. Oo. So, Pero- nung pinatayo ninyo, pumayag ba yung LGU na itayo nyo? Yung presidente lang po. Ng sir. urban po. Oo. Ito po Okay. yun ang kuan, sir. Pero alam na sa Diwap, sir, nga doon ako nakatira. Pero ikaw ra, ma'am, or daghan mo? Daghan, kani sila, ma'am. Mga pila mo kabuok nga... Pero ito ba, willing ba kayo na lumipat sa mga resettlement site ng gobyerno? Kung bibigyan kami, sir, Willing po kayo? oo. Willing. Kasi ito po, ang issue po rito, unang-una, ang may-ari ng lupa yung LGU. Oo. Okay. Pangalawa, sabi niyo hindi naman po pumayag sila Opo. na kayo ay magtayo po dyan. Okay? So, ang gagawin po natin dito, dapat po ito, ilalapit po ng aming opisina, ito po doon sa DSUD, sa Housing, Department of Socialized Housing and Urban Development, para po titingnan natin kung saan po ang relocation site po nila dito para mabigyan po kayo ng lilipatan. Okay, Yan sir. po ang unang-una. And then, kasi ito po ay Enero na, habang po kayo ay wala pa nung bahay na lilipatan, ito po yung ating panukala na rental subsidy. No? Na magkaroon kayo ng uupahan muna habang wala pa. No? Ang kailangan po namin, makipag-ugnayan po kayo sa aming opisina para magawan po natin ito ng aplikasyon at kung saan po kayo dapat dalhin at lumipat. Okay, sir. So you can assist them We with will the assist. relocation. We will assist. We will assist. Sige. Ilan po kayong pamilya na nandyan? 7 po kami dito, sir. Kami. 7. Oo, kami. We will coordinate with the DSUD and the LGU ng Cebu kung ano po. Cebu City po ba ito? Cebu City. Kung ano po ang pwedeng magawa rito. We will intervene in your behalf. Dito po kay Mayor Mike Rama, tingnan po natin kung ano po yung pwede nating magawa. At the same time, kay Secretary Acusar, tingnan po natin kung ano po pwede nating magawa. Okay? Okay. Dito po sa ninyo, meron ka ba sagot dito sa tanong kanina tungkol dito sa Saan po? E-bikes? hindi, dito muna sa tanong ni Maria Vendors? sa vendors. Sagutin mo. Ipaparesearch ko po sa akin pong legis kung ano po yung pwede. Sana makuha po yung number ninyo, magtulungan po kayo para magkaroon kami ng kompletong datos. Okay? Ito pong problema sa e-bike actually, problema rin ito ng LGU. Kasi yung set po kung saan hanggang saan lang kayo Yung boundaries. pwede, yung boundary, pareho po ng tricycle, ito po ay pinauubaya sa LGU. Oo. Okay? Titingnan po natin, hindi po kasi pwedeng magkaroon ng isang national law patungkol po dyan. Kasi kada LGU, kada lokal na lugar, iba-iba po yung Ordinance. iba-iba ang ordinansa at iba-iba ang feature ng lugar. Okay? May mga lugar na pag sinabi mong secondary road lang kayo, okay lang. May mga ibang lugar na kahit secondary road, ay punong-puno na ng sasakyan.
Katulad po dito kanina sa Mandaue, kausap ko si Mayor Cortez, ang kanilang problema, kahit secondary road, ay traffic na at punong-puno ng sasakyan. So kahit secondary road, hindi na pwedeng dumaan yung tricycle. Yun po ang kanilang problema, so iba-iba. So ang ito pong e-bike na problema po ninyo, unang-una, saan pong lugar ito? Cebu City? Cebu City. Isasabay ko po ito, no? Pipilitin ko pong makausap si Mayor Mike Rama at aalamin ko kung ano po ito. Sana makuha ko po yung contact number din ninyo para malaman natin at maisabi ko kay Mayor yung kompletong detalye po nito. Salamat. Salamat Thank you. ninyo. Thank you, thank you. Okay, sige. Kisa itong gusto pang mangutana. Yes, ma'am. Arita sa front, ma'am, para makita. Andiyan ka naman eh. Sige, ma'am. Ma'am, please join us here in front, ma'am, para makita ka, madungog sa kadaghanan. Good evening po, sir. Yung question ko po, in behalf lang po ng LGBT community po. Ito po yung question. Aside from the anti-discrimination law for LGBT, what other act or law you can make in the future to strengthen the protection of the LGBT community? Well, Yun lang ako po, unang-una, ako po ay believer ng equal rights para sa lahat. Okay? LGBTQ, LGBT, lalaki, babae, pare-pareho po ang ating karapatan dyan. Anything po about that, yung anti-discrimination law, susuportahan ko po yan. In fact, sa aking pong negosyo, sa aking pong personal na mga kumpanya, marami po akong mga empleyado na miyembro po ng LGBT. Yung mga tinitiwalaan kong iba ay miyembro po nito. No? So ako po ay believer of equal protection, equal rights po para sa mga ganito. Okay? Doon po sa tanong ninyo, ano po yung mga batas, ano po yung mga bills, meron po tayong mga ipinasang panukala at isinabit na panukala patungkol po sa mga human rights at patungkol po dito po sa mga rights ng mga LGBT. No? Yung pong meron po kaming pinag-aaralan ngayon, yung pong rights ng mga LGBT kasi meron po tayong mga nakikita sa ibang bansa na yung mga ibang lugar, lalo na yung pampublikong mga lugar ay meron pong isang mga naka-separate na CR para po sa mga LGBT. Yan po ang gusto po natin pag-aralan kung pwede po natin ipanukala po dito. Okay. At marami po, suporta po ako sa grupo ninyo kung meron po kayong, yung isa pa, no? Hindi ko alam kung ako po ay susuportahan tungkol dito. Ano ng po? aking pong mga kasamahan. No? Yung po Kinabahan. kinakabahan. Ano? Pinag-aaralan po Controversial natin. yun. Pinag-aaralan po natin yung pong union, no? Civil same-sex union, union. same-sex, equal protection, no? Same-sex union, civil union ng pong same-sex, no? Pero kung si ma'am yung tatanungin natin, aside from anti-discrimination, what else do you need? Ano pa po, Nasagot Uncle? na ni sir. Which one? Yung kuna, yung Restroom. Yung separate restroom and same-sex union? parang ganun. Yes. Thank you, Yes. sir. Okay po. Although, marami akong mga kasamahan sa Kongreso na ako po ay kinakausap. No? Yan ang sa aminin ko sa inyo. Ako ang kinakausap na wag suportahan yung mga ganitong panukala. No? Pero ako po ay talagang likas na sutil, pasaway. Salamat Thank po, you. sir. Sige. Yes, sir. Last
May nagtanong pa ata sa likod eh. Bago si Sige, Sir. last 3 questions. Last 3 questions, ikaw, sir. Congressman, ulit. Gusto ko kasi, Congressman, pumunta ako ng Maynila padong na, ano, sa Senado kay Robin ba? Paano ako makaano doon? Para Maingay. Ato hinayan gamay hang, ato ang tingog sa likod para matunggan ang mga questions. pwede ako magpatulong kay Congressman. Pumunta ako ng Maynila doon sa Senado kay Robin. Ano pong tulong ang kailangan mo sa akin? Nagpapatulong siya na mapuntahan daw si Senator Robin Hood. Oo, pwede. Nga naman, sir, nga nung gusto mo kamo adto niya? Di, ako lang sa'yo na. Oo. Niyari to si Senador Robin atong March 16. So dito may sa opisina. Doon kami kay opisina ni Mayor Mike Rama. So ako dati kong standman ni Robin Padilla. So sama-sama ako doon sa hotel. Pero ano sa imong tuyo ni Senator? Nga nung ganahan ka mo adto sa iyang office? Mayroon kong tuyo niya ba? Mayroon kong kwan. Na kay tuyo? Oo. Sabi niya, kung may kailangan ko, pumunta ako nun. So, may ano daw siya, agenda na gustong i-bring up to the office of Senator Robin Hood So, Padilla. isa yung congressman, yung sa amin, Tepolcom. Ang kaya ko pong gawin, i-appointment ko kayo doon sa opisina ni Senator Robin. Pwede po kaming tumulong. Kailangan po namin malaman kung ano po yung sadya ninyo. Yes. Ipapaabot po namin. At ipapaabot po namin na gusto ninyo siyang makausap. Okay? Yan po ang maipapangako ko sa inyo. Pero kung ayaw ninyo kayong kausap, hindi ko po mapapangako yun. No? Kasi depende po yun sa kanya kung gusto niya kayong harapin o hindi. Kasi ako, kaladkarin ako madali ninyo akong hindi ko po siya alam. Kilala niya ako, nakamit ko na siya, nakakausap ko siya, pero hindi ko siya ganun ka-close, kumbaga. So, sa appointment, kaya po. Officially, ang aking opisina ay pwede pong mag-request ng appointment in behalf of you. Okay po. Salamat. Alright, sige, ato nga taga nagigayon. Sige, katong sir nga gustong manghutana. Tagaan na to chance katong wala pa naka-ask ha para na equal opportunities. Sige. Yes. So last 2, si ma'am o si sir? Ay, wait lang. Sige. Pwede i-shorten lang na tong question ha. Sige, ma'am. Good evening, Kong. I am from the youth sector, and I just want to ask, bakit wala yung edukasyon sa iyong mga priorities of issues to address? When education is, meron tayong problema in terms of education, like maraming mga youth ang wala sa, hindi nag-aaral ngayon. So, what are your thoughts about that? For the out-of-school youth. Yeah. And for the youths who can't afford to go to school. Una-una, yung pong pagtungkol po dyan sa edukasyon, meron po tayong yung pong educational grant ng 4Ps. No? Tayo po ang isang pinaka-prime mover po niya na talaga pong pinaglaban po natin na yan po ay maibigay. No? Yung pong educational grant. No? Yung pong mga scholarship grant naman doon po sa mga gusto mag-aral ng agriculture, meron din po tayo niyan. Meron po tayo niyan. Yun pong ating pong educational system, alam naman po ninyo na libre na po yan hanggang tertiary education. No? So, dapat po ang mga youth, dahil po ito ay libre, dapat po pumasok. Okay? Pero po, yung libreng edukasyon, thorough kasi ang kanyang application process. So, hindi lahat ng youth can go. So, how about those other youth who can't go to public tertiary educations? Is your office available for like financial assistance Or whatever? scholarships. Or scholarship Meron po grants? tayong mga ganyan. Meron po tayong mga ibang scholarship grant na nasa CHED, DSWD,
Meron din po tayong binibigay na educational assistance. In fact, pag follower, hindi mo kasi ako follower sa Facebook, makikita po ninyo na marami tayong binibigay na educational assistance sa mga estudyanteng gustong mag-aral. So, i-like and follow mo po yung aking Facebook page. Congressman Wilbert Tilly. Thank you. Sige, si ma'am, and then last ka, sir, ha? Ato lang mo po ng pauta na, ma'am, ha? Good evening, Sir Kong. Ito namang sa akin is yung sa health, yung sa hospital ba, hospitalization. I'm representing pala sa mga newsboy dito. Newsboys. Newsboys. Tagahatid ng balita, kami tagahatid rin ng balita through print. Newspaper, So, ito yung, kasi the experience namin ba, may isa kaming newsboy na nabangga, ambulance ng government, hospital. So, nung na-admit siya, hindi naman yung parang baliwala lang ba, kasi ganyan naman ang government So, 3 days, pinuntahan ko, pa rin, Nakatubo. Bakit hindi pa kayo, walang So, walang aksyon. So, lahat ng nasa emergency, 3 araw na siya, nandun pa rin siya sa emergency. Anong tawag niya? Nagyaw-yaw, marinig mo yung mga hingalo ba? So, yung newsboy namin na nabangga, so, ang ginawa ko, kasi hindi naman siya inintindi sa Hindi siya dun sa pinapansin. taga-hospital. Kasi ang problema pala, walang doktor, walang nurse, ganon. So, tinext ko yung pangalawang yung parang pangalawang pinakamalaking dito. So, nung tinext ko, sabi ko, newsboy natin to, Pinakamalaking po? Vice Mayor. So, newsboy natin to. Hanggang ngayon, hindi pa siya doon sa emergency, 3 days na. Walang gamot. Pero asan nga hospital, ma'am? Di na lang na ako isulti kay Public? Public. Ang ganda ng mga pero ang services is bati. So kasi sabi mo doon sa US ang hospital pag public the best, dito sa atin the worst. Sige, ma'am. So, what is your question, ma'am? So ano ba ang sana naman kaming mga pobre, mahirap. Sana naman pagdating sa hospital yung nila ba, services ba? Equal. Kasi pag mag-private ka, tatanungin ka, may insurance ba? Pag wala naman, doon ka lang sa kasi I experience tumaas BP ko, nagpunta ako sa private hospital, tinanong ako, may insurance ba ako? Wala. So Sige. doon lang ako nakaupo. Oo. So, to summarize, ma'am, what you're asking for is equal healthcare. Sana pag sa public hospital, yung yung mga pasyente doon, Di kayo dinidiscriminate. yeah, Oo. Ginagawa na po natin yan. Actually, yan po ang number 1 po na pinaglalaban natin. Kaya po, meron pong pampublikong hospital, ito po ay para sa inyo. Kaya po, meron tayong mga budget na binibigay sa DOH para sa hospital para po ito pangalagaan ang kalusugan ninyo. Ginagawa po natin yan. Gaya ng sabi ko kanina, kailangan po sa atin magsimula ito. Katulad po ninyo, gusto ko pong malaman kung anong hospital yan at pagbalik ko ng Manila, siguradong patatanggal ko kung sino ang may hawak niyan. Ayaw mong ibigay sa akin. In private na lang, kung nahihiya siyang Kailangan ko po na makuha kung anong hospital na yan at sisiguraduhin ko, ako mismo ang magsasabi kay Secretary Herbosa, palitan mo yung nandyan sa hospital na yan. Kailangan ko po yun. Kailangan ko po ang tulong ninyo pagdating sa ganyan. Alright, sige. So, let's have our one last question. Kaya I'm sure gipang gutom na montanan. Gutom na daw sila. Okay, sige, sir. One last... Gutom na ba kayo?
Di bale, masasanay rin kayo dyan. Sir. Microphone, sir, para madungog. Ha? Private. Pero may question ako. Sige, sir. Last question. Magandang gabi, Congressman Wilbert Lee. Ito lang ang tanong ko ngayon, Congressman. Kasi yung purpose to, marami namang membro dito. Ang qualified member sa purpose is poorest for the poor, di ba? Yung qualified members of the 4Ps Pero are the may poorest of purpose the poor. naman na favoritism, pinili ng mga... Sorry, medyo maingay Atong po. hinayan, ha? If we can be silent po. Di sa ta magtabi sa likod. Pero Salamat. Ito, ang mga member ito, mayroong qualified, hindi na membro. Pero may mga hindi qualified na membro. May favoritism naman. Paano natin masolusyonan yon? Sorry, hindi ko nakuha eh. Kung ano daw po, Congressman, yung issue nila, yung listing of the beneficiaries of 4Ps in their area is somehow politicized na may pinapaboran na hindi naman qualified. Actually, ito pong problema ng 4Ps na to, yung pong listahanan, no? At yung pong pag-reassess na gamit yung SWIDI na tinatawag. No, ito po yung nagkakaroon ng issue, yung listahan, no, na po politika. Okay? Bigay mo sa akin kung saan lugar dahil hindi po ikaw ang kauna-unahan nagreklamo niyan, marami na po tayong nasolusyonan pagdating dyan. Hindi na po bago sa akin yung problema mo na yan. Mismong si Secretary Rex po ang kausap natin tungkol dyan. At marami na po tayong naayos pa patungkol dyan. At meron po ang 4Ps, kung ito po mga miyembro ninyo ay hindi pa po member ng SNPP na tinatawag, Samahan ng Nagkakaisang Pantawid Pamilya. Ito po ay isang organisasyon ng mga 4Ps beneficiaries. Ako po, minumungkahi ko na sumama po kayo dito. Dahil ito pong SNPP, lagi po itong nandun sa opisina ko, lagi po ito nandun kay Secretary Rex. Ito po ay aktibong-aktibo sa pagsusulong ng mga benepisyo para sa 4Ps. No? Ninyo, ibigay mo, kunin mo number, ibigay mo para makapag-connect sa SNPP. Sumama po kayo dito para lahat po, mas maraming magkakasama, mas malakas po. Alright? Okay, Congressman. Dagan kayong salamat. Salamat, Atong pakpakan si Congressman Wilbert Lee. O pakpakisa din yung mga kaugalingon. Anyway, Bago po tayo magtapos, ang gusto ko lang po sabihin Yes po. sa inyo, ako po, ang lagi ko pong dasal, ang lagi ko pong pangarap, ang pangarap ko po para sa ating lahat, hindi lang po para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Yan po ang ginagawa natin ng paraan araw-araw. Ano po siya? Ang ating pong initial, WTL. Ang gusto ko po mangyari, magkaroon tayo ng isang lipunang may puso, lipunang nagkakaisa, lipunang nagtutulungan, at higit sa lahat, lipunan na WTL. Lipunan na kung saan winner tayo lahat. Winner tayo lahat. Ano uli yung WTL? Isa pa, kasi pag hindi malakas ito, hindi tayo matatapos. Gutom na kayo lahat. Ano yung WTL? Salamat po, maraming salamat po. Alright, Maayong gabi. kaninyong tanan. Kanyong tanan. How about in Cebuano, I love you, gihigugma ko tamo. Igirugma ko kamo. Okay na yon. Dagang salamat. Igirugma ko kamo. Alright, dagang salamat at pakpakan si Congressman Wilbert Lee.